natin siyang nakakausap dito sa Kababayan LA. Matagal na po silang magkakilala. Magkababata po sila ni Manny Pacquiao. Every game, he is there. Nasa corner po ni Pacquiao, Buboy Fernandez. Time may laban si Manny, paulit-ulit lang yung mga interview natin. Paulit-ulit din yung trabaho nyo. Nakakasawa ba? Nakakapagod ba? Hindi naman, pero syempre araw-araw mong ginagawa sa buhay mo kasi alam mo talaga yung trabaho mo, wala rin tayo magagawa. Pero every fight naman kasi ano lang, masaya kasi iba-ibang strategy, iba-ibang pag-aaral para sa paghahanda doon sa kalaban. Masaya yung yung trabaho, pero medyo may kaba ganon kasi tulad ngayon, hindi basta-basta yung kalaban. Speaking of strategy, nasabi mo hindi basta-basta yung kalaban. Cotto is bigger, tapos pinagmamalaki niya kahapon. We talked to him, isa pa lang ang talo niya kumpara kay Manny daw, na 3 beses nang natatalo. Well, you're not gonna tell me your strategy, pero ano ba ang game plan generally papasok dito sa laban na to? Yun nga, nandun na tayo, malaki si Cotto, magaling, 2 times world champion. Pero wala namang imposible sa maliit, di ba? Lahat nagagawa. Kahit gano'n ka man kalaki, pag ang kalaban mo, kahit maliit siya, pero sobra naman yung tiwala niya sa sarili. Siguro, masasabi natin, lahat gagawin niya lahat sa taas ng ring. Speaking of tiwala sa sarili, some are concerned na si Manny, dahil sa pagkapanalo niya against Oscar De La Hoya and Ricky Hatton and the way he won, mukhang inflated daw, sobrang overrated. Care to comment on that? Na yung iba nagsasabi baka he's not taking this fight too seriously? Hindi, lahat naman, kahit na gano'n na kalaki yung, lagay natin yung pangalan niya. Kahit ngayon, nagulat nga kami dahil first time history, di ba, na isang Pilipino na nailagay sa billboard, sa Hollywood mismo pa. So, kahit kami yung dalawa nag-uusap kami, so sabi ko, kahit na ganito tayo, pero nananatili pa rin yung paa namin sa baba. Kahit na sino yung malalaking nagiging kalaban namin, malalaking mga pangalan, pero si Manny hindi nagbago at hindi kami nagpabaya sa training namin. Kahit na sabi natin na lumaban kami kina De La Hoya, Hatton. Pero dito kay Cotto, hindi namin in-underestimate kasi si Cotto magaling talaga. May galing, may lakas. Lahat gagawin din namin. Ngayon, pinag-usapan natin yung training. Saan kaya nanggagaling yung mga chismis na magulo yung training, nagkagulo sa Baguio, maraming mga intriga? Hindi. Mas masaya nga sa team yung gano'n yung mayroong gano'ng tirahan. Pero naman, that is a part of work naman Pagkatapos naman kasi noon, nag-uusap naman lahat So walang samaan ng loob. Yung sa Baguio lang talaga, matindi yung kasi tinamaan yung mga kababayan natin, yung mga sa landslide. Kaya kami ni Freddy, kami dalawa, nag-volunteer kami pumunta doon talaga sa area na kung saan na landslide. Tapos sinabi nila namin kay Manny. So para hindi naman siya lalong ma-distract. Pero yung team namin, masaya nga yung gano'n merong mga awayan. Pero naapektuhan ba yung pagtitrain niya sa Baguio na hindi nakatakbo daw, tapos nag-swimming na lang, nag-basketball na lang? Hindi naman kasi, sa loob kasi ng hotel nandun na lahat May treadmill, kung gusto mong mag-basketball, gusto mong badminton, kompleto lahat Yung swimming kasi, that is a part of training na masusukat mo yung kung saan yung stamina mo, at saka yung, may kasi yun madidevelop yung bilis ng kamay mo. Ngayon, going into the fight, less than 2 weeks to go, how do you assess Manny? Ngayon, minimaintain na lang natin, yung 95% natin ngayon na condition. So, 5% na lang ang kailangan natin para pagdating sa laban, 110% na condition kami. Kung ano man yung nakita nyo nung nakarang laban, ito, pangako ko po, mas matindi po ang training na ginawa namin. More than 100%. Buboy, last question. Sinabi ni Freddy Roach, 9 rounds daw. O kaya first round pa lang bagsak na si Cotto. Ikaw, prediction. May prediction ka ba? Kung ano yung sinabi ni Coach, sasabay na lang ako doon.